The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elise Cupides. Good morning, Pastor Jeff! How you doing? Inaabangan na ni Divine Morphe ang iyong magandang balita, Pastor. Maraming nag-aabang sa atin mula sa Hawaii, si Gilbert Wow! Domingo, aming classmate. Happy birthday. Of course, si Ate Jing Ayado, nanonood din. And of course, ang aking classmate na si Joel at si Lou Briones. Good morning, Cha. Good morning, Pastor Jeff! Eto na, ano ba magandang balita ang hatid mo mula dito sa Pilipinas, papunta dyan sa Hawaii at sa iba pang mga nakatutok sa atin sa buong mundo, Pastor Jeff? Yeah. Kahapon sinabi po natin na hindi dapat takot or fear ang response sa bad news. We can take action, pero po wag overthinking, wag fear. Kasi po, fear paralyzes people eh. Many times sa Bible, kinocommand ni God, do not fear, do not fear. Kaya sabi po sa Salmo 27:1, ito yung dahilan ba't di natatakot si David. Sa dami niyang pinagdaanan, sabi sa Salmo 27:1, ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking kakatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Ang ganda rin sa English niyan siya, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Yun yung tanong niya, sino kakatakutan ko? Tapos sabi niya, the Lord is my stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Alam niyo po, biblical context lang po, baka kasi sabihin natin, hari kasi yan si David, blah, blah, blah. No, si David po, during this time, hindi pa po siya hari, nasa middle siya ng matinding danger. At this point, hinahabol siya ng mga kaaway niya, posibleng si King Saul, yung reigning king, papapatay siya, pinapahunting siya, wala siyang permanenteng lugar, sa isang kuweba to another, palipat-lipat siya, survival mode po siya. Hindi niya to sinulat nung hari na siya, komportable siya, maraming alipin and all. Sinulat po ito habang siya ay nasa matinding panganib. So nung sinabi niyang, whom shall I fear, hindi po isang teorya to. Ito po isang testimonya. Sabi niya, the Lord is my light. Sa dilim ng confusion, ang tanong, may direction ka ba? Okay? Hindi ka mawawala dahil may gumagabay sa'yo. Tapos sabi niya, the Lord is my salvation. Ang Diyos daw po ang tagapagligtas natin. Marami po tayong inaasahang magsasalba sa atin. Pagbaba ng presyo ng gasolina, connection sa ganito, okay naman po yan. We're all for that. Pinagdadasal natin yan. Pero paano po kung hindi nangyayari? Does it mean wala na tayong pag-asang mabuhay ng may kapayapaan at walang takot? And then sabi niya, the Lord is the stronghold of my life. Siya daw po yung protection, sandigan, yung presensya niya ang kanyang paninindigan. So what can we learn from this? Courage is not the absence of fear. Hindi po, ibig sabihin, wala nang problema, saka lang tayo tatapang. No, it's the confidence in who God is. Hindi po siya nagbabago, siya ay makapangyarihan, at siya ang tumitingin sa atin bilang tayong mga anak niya. Para si David po, may battles, may uncertainty, may mga soul moments siya, natakot siya, pero hindi po ibig sabihin nun, wala siyang karapatan para mamuhay na matiwasay. So what shall we do? Number 1, declare who God is. The Lord is my light. The Lord is my salvation. Pangalawa, shift your focus. Huwag tumingin sa problema, tingnan mo rin naman kung gaano kalaki yung Diyos. Pangatlo, choose faith daily. Hindi po automatic ang courage. Pinipili ito araw-araw. It's a daily choice. Matatakot ba ako ngayon o magtitiwala ako sa salita ng Diyos? Kaya nga sabi ni Isaiah, do not fear, for I am with you. Again po, when you know who God is, you'll know that fear doesn't stand a chance because you have faith in the one who loves you and the one who is in control. Salmo 27:1, ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino aking kakatakutan? Siyang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Ay manalangin, Panginoon, mahirap Lord, again, isa pamuhay yung mga ganitong versikulo. Kaya nga Lord, it takes faith of what is unseen. Kasi Lord, kung nakikita to, nahawakan, madali magtiwala. Pero sabi mo nga, faith is being sure of what we hope for at certain of what we do not see. Kaya Panginoon, it takes faith to believe na mahal mo kami. It takes faith to believe na you are in full control. Ano man po, Panginoon, yung nakikita namin ngayong sitwasyon ng mundo, sa pamilya, sa buhay namin, personal at individual, alam namin, Lord, na ikaw makapangyarihan sa lahat. Tulungan mo kami, Lord, na makita ka, katulad na nakita ni David, you are our light and our salvation, whom shall we fear? In Jesus' name, amen. Amen. And Lord, we pray sincerely para po sa inyong pag-alaga at pagpapatuloy po
sa pagmimisyon ni Brad Jeff Escopida sa aming programa araw-araw. We pray, Lord, in Jesus' name. Amen. Alagaan niyo po lagi si Brad. Thank you, Brad, muli sa iyong paalaala. Thank you for your guidance and the wisdom behind all of this na ating pong narinig sa ating The Daily Brad. Brad Jeff, salamat muli na marami sa iyo. We trust, believe, and surrender. Kasi nga minsan o madalas, we fear so much ito nangyayari po, lalo na ngayon, no? Sa buong mundo at sa ating bayan, epekto nitong gerang ito sa gitnang silangan. Brad? Brad, yan naman ang kagandahan sa ating show, sa ating 4 na oras na pagbibigay lingkod sa tao. Meron tayong segment dito na talagang it takes more than just the physical things na nakikita natin. It takes faith. Kaya po yung segment natin sa Daily Brad, sana po nabuboost yung ating spiritual na hindi lang yung nakikita nating sitwasyon, kundi yung inaasahan natin nakaangkla tayo sa bagay na hindi natin nakikita ang ating Diyos. Amen. Okay? Amen. Amen. And even before this crisis, no, yung ating hopelessness sa nangyayari, no, sa ating lipunan. Madalas po, sorry po, tao lang, we become cynical. Amen. At para bang wala na ho tayo nakikitang pag-asa pa. Definitely, laging may pag-asa. After all, ito pong hatid ng Daily Brad, yung magkaroon po tayo lagi ng pag-asa. Alright. Very nice. Brad Jeff, bukas ay, bisperas na ng Sabado. Huwag ka na magbilang. Baka bumilis eh. Ang bilis. Bisperas na ng Sabado. Ganun. Okay. Lilipas din yan, sabi nga ni Brad Ted. Okay. Sige, Brad, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. Salamat, Ella at Joey Nava from Las Vegas, Nevada. Thank you for listening. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.